Naranasan na nating lahat yon. Nasa kalagitnaan ka ng isang mahalagang bagay tulad ng job interview o first date, tapos biglang yung kaba mo ang nagmamaneho ng katawan mo, dadalhin ka sa bagyong pawis ang palad at nagkakandautal ang mga salita. Pakiramdam mo parang pasahero ka lang sa sarili mong katawan, sunod-sunuran sa mabilis mong tibok ng puso at magulong isipan. Pero paano kung sabihin kong may mga matatalinong tao noon, ang mga stoic, na matagal nang na-master ang pagpapakalma sa sarili, kahit gigil ang paligid, kahit bago pa man ipanganak ang salitang anxiety sa araw-araw nating vocabulary. Ngayon, sisilip tayo sa mundo nila para tuklasin ang mga sikreto na hindi lang para magtiis sa hamon ng buhay, kundi para umangat pa sa gitna nito. Kaya kung naramdaman mong nalulunod ka ng sariling emosyon o reaksyon, manatili ka lang dito. Game changer ang mga insights na to. Magbabalik tanaw tayo para matutunan kung paano gamitin ang mga sinaunang stoic strategies para manatiling kontrolado ang emosyon at galaw mo anuman ang harapin mo. Kung sa tingin mo may mapupulot kang halaga dito, huwag mong kalimutang i-like at i-share ang video na to sa kakilala mong makikinabang dito. Sige, simulan na natin. Isipin mong parang kaibigan ang emosyon mo. Mabait, pero minsan hindi alam kung kailan titigil. Hindi sila kaaway, mahalaga silang signal na tumutulong mag-ingat, magdiwang ng tagumpay at palalimin ang koneksyon sa iba. Pero kapag hindi natin natutunang i-manage sila, pwede nilang lugan ang ating lohika, dala ng sinaunang wiring sa utak natin na pang-ibang lifestyle kaysa sa meron tayo ngayon. Ganito isipin, kapag may damdamin na sumiklab, para yang alarm bell na tumutunog sa utak mo, malakas at bigla, walang pake kung may mahalaga kang ginagawa. Minsan, nauuna pa yang alarm kaysa sa rason mo, kaya overwhelmed at out of control ang pakiramdam. Pero eto ang twist, hindi ka helpless sa harap nitong internal alarm system. Dito papasok ang stoicism. Tinuturuan tayo ng stoicism na hindi naman mismo ang emosyon ang kailangang kontrolin o pigilan, kundi ang reaksyon natin dito. Kailangan tanggapin na minsan, hindi natin mapipili kung kailan o gaano kalakas dadating ang emosyon, pero meron tayong kapangyarihang piliin ang susunod na gagawin. Hindi ang goal na maging bato o walang damdamin, kundi matutong mag-pause at sumagot imbis na automatic na mag-react. Paano to? Magsisimula yan sa pagkilala. Kapag natuto tayong maging aware sa mga nagpapalitaw at sinyalis ng ating emosyon, mapapalapit ang pag-intindi dito. Hindi biglaan to, kailangan ng practice, pasensya, at konting pagsilip sa sarili. Pero kapag natutunan mong tignan ang emosyon bilang impormasyon, hindi utos, magkakaroon ka ng chance na ikaw ang magmaneho ng reaksyon mo sa direksyong gusto mo, alinsunod sa values at goals mo. Sa mastery nito, hindi lang buhay mo ang gumaganda, magiging mas healthy din ang relasyon mo, magiging mas maganda ang decision making, at mas fulfilling ang buhay mo. Para sa mga stoic, resulta raw ng judgment natin sa mundo ang emosyon. Halimbawa, kung sa tingin mo insulto ang naabala ka sa isang meeting, siguradong maiinis ka. Dito nagiging interesting ang stoicism. Tinuturuan tayo na baguhin ang way ng paghusga para mabago rin ang emosyon. Hindi ito tungkol sa pagtanggi sa nararamdaman mo, kundi sa pagtanong sa mga assumptions na nagbibigay bigat sa emosyon mo. Tulad ni Marcus Aurelius, isang Roman emperor at stoic philosopher na sumabak sa political intrigue, gera at salot. Sabi niya, "You have power over your mind, not outside events. Realize this, and you will find strength." Ibig sabihin, hindi kailangang i-dictate ng mga pangyayari sa labas ang nararamdaman natin sa loob. May choice tayo sa response natin, and sa choice natin, doon tayo lumalago at humihiwalay sa hawla ng emosyon. Si Epictetus, isa pang stoic, sabi niya, hindi kung ano ang nangyari ang nagpapasama ng loob natin, kundi ang pag-interpret natin dito. It's not things that upset us, anya, but our judgment about things. Ang lakas ng shift na to kasi ibinabalik sa sarili natin ang kontrol. Hindi natin makokontrol ang unang alas ng emosyon, yung biglang lukso ng pakiramdam, pero kontrolado natin ang kasunod. Pwede tayong mag-pause, mag-reflect,
at piliing huwag magpakanegatibo base lang sa maling akala. Ang pinaka-liberating sa Stoic approach ay practical siya. Hindi lang ideya ito, daily practice siya. Gumagamit ang mga Stoic ng technique tulad ng premeditation of future hardships o premeditatio malorum para masanay ang sarili sa mga posible at hindi ka nais-nais na mangyari. Hindi ito pagiging negative thinker ha. Gusto lang nilang ihanda ang utak para manatiling steady sa anumang hamon. Dahil dito, ang Stoicism ay paanyaya na tignan ang buhay hindi bilang sunod-sunod na historis ng emosyon, kundi bilang oportunidad para magpalakas, magtagumpay, at magkaroon ng malalim na katahimikan ng loob na galing sa paniniguradong kaya mong i-handle kahit anong hamon. Kapag niyakap mo ang mindset na ito, hindi ka lang matututong lumaban. Matututunan mong yakapin ang mga pagsubok para lalo kang makilala at malaman ang tunay mong kakayahan. Ngayong malinaw na ang emosyon natin ay galing sa judgment natin at hindi sa mga mismong pangyayari, pasukin natin ang napakalalim na prinsipyo ng Stoicism tungkol sa pagpili. Hindi ito tungkol sa pagpili ng mangyayari sa atin. Madalas, wala sa kamay natin yan. Pero laging nasa atin ang pagpili kung paano tayo magre-react. At maniwala ka, nandyan ang tunay na kapangyarihan at kalayaan. Tinuturo ng Stoics na sa pagitan ng stimulus at response, may espasyo. Sa espasyong yan nandyan ang lakas natin para pumili kung ano ang magiging reaksyon natin. Grabe ang empowering effect ng ideyang to. Ibig sabihin, anuman ang dumating, ikaw pa rin ang may huling salita kung paano ka magre-react. Mapamura man ng iba, malugi, o mawalan, choice mo kung paano dadamhin o susunod sa emosyon. Isipin mo na lang, parang sayaw ang buhay, sunod-sunod ang mga pangyayari, ang mga emosyon naglalaban. Pero parang isang bihasang mananayaw, ikaw ang pumipili ng galaw, kung paanong sasaluhin, iiwasan o lalampasan ang emosyon mo. Hindi ito pag-ignore ng nararamdaman, kundi pagtanggap at pagpili ng tamang aksyon na swak sa values at long-term goals mo. Ang sikreto para maging practical to ay ang tinatawag ng mga Stoic na prososye o mindful attention. Ibig sabihin, presence of mind. Aware ka sa ngayon, kilala mo kung ano ang trigger ng emosyon mo. Pag sumiklab ang emosyon, mapapansin mong dumarating sila. Pero tinatanggap mo lang muna, hindi mo agad sinusundan. Sa practice ng mindfulness, lumalawak yung space na yan sa pagitan ng stimulus at response. Mas nakakapag-isip ka bago ka tumugon. Ang power ng pagpili na to ang nagpanatili kay Seneca, isang kilalang Stoic philosopher, na kalmado kahit sobrang stressful ng buhay niya. Sabi ni Seneca, magandang i-rehearse ang worst-case scenario sa utak, hindi para pangunahan, kundi para hindi ka natataranta kapag totoo na. Sa ganon, hindi ka basta napapadala, mas responsive ka. Ang Stoic way din ay nakakatulong magpalakas ng resilience. Hindi sa pag-iwas sa pagsubok tayo tumitibay, kundi sa pagtatapat dito na malinaw ang isip at determinasyon. Lahat ng beses na pipiliin mong tumugon sa paraang aligned sa goals mo, mas humuhusay kang humarap sa susunod na hamon. Habang mas lumalalim ang pag-aaral sa Stoicism, mapapansin mo, hindi sapat na alam mong may choice ka. Kailangan mong gamitin ito sa paraan na wise at effective. Heto ang ilang subok na teknik mula sa Stoic wisdom para piliin ang aksyon kaysa emosyon. Gawing tagumpay ang gulo. Isa sa pinaka-powerful na teknik ay simpleng pag-pause. Kapag may nararamdamang emosyon na umaalab, halimbawa, nasa gitna ka ng mainit na diskusyon, imbes na mag-react agad, bigyan mo ng isang saglit ang sarili mo. Ang pause na to parang buffer. Binibigyan mo ng panahon ang rasyonal mong isip na gumising at unawain ang sitwasyon. Sa sandaling iyon, pwedeng mong i-assess, galit ba to? Frustration? Takot? Kapag tinanggap mong may nararamdaman ka, nawawala ang sobrang power nito at mas madali kang makakaresponde kaysa mag-react lang. Isa pa sa mga Stoic strategy ay ang mag-reframe ng thoughts mo tungkol sa sitwasyon. Ang cognitive reframing na ito ay pag-shift ng lens na tinitingnan mo sa nangyari. Kapag may sumingit sa iyo sa trapiko, imbes na magalit agad at isipin na sinadya nila, pwede mong ikonsidera ang ibang paliwanag.
Baka nagmamadali sila dahil may emergency. Ang pagpapalit ng naratibo mo tungkol sa pangyayari ay makakatulong para mabago rin ang emosyonal mong reaksyon dito, na makakatulong sa iyo na manatiling kalmado at baka nga makaramdam ka pa ng simpatya para sa ibang tao. Ang paggawa ng desisyon base sa values mo ay isa pang pundasyon ng Stoic na practice. Dito, ginagawa mo ang mga desisyon base sa core values mo, hindi lang dahil sa pansamantalang emosyon. Tanungin mo ang sarili mo, ang pag-react ba ng galit ay tumutugma sa mga pinahahalagahan ko? Ano kayang gagawin ng best version ng sarili ko sa ganitong sitwasyon? Kapag ina-align mo ang actions mo sa values mo, sinisigurado mong ang mga reaksyon mo ay tumutulong sa kung sino ang gusto mong maging, hindi lang nakabase sa pansamantalang nararamdaman. Importante rin ang emotional acceptance. Hindi ibig sabihin nito na hayaang malungkot ka lang. Ibig sabihin, tanggapin mong nararamdaman mo ang isang bagay, pero huwag mo agad husgahan o galawin ito. Ang pagtanggap ay nagbubukas para mas lalo mong maintindihan ang nararamdaman mo at mapamahalaan mo ito ng proactive. Para lang yang pagmasid sa mga ulap, napapansin mo sila, pero hindi ka tinatangay ng bagyo. Lahat ng mga teknik na ito ay hindi lang para sa kada emosyonal na sandali. Layunin nito na makapagbuo ka ng pamumuhay kung saan paulit-ulit mong pinipili ang mga kilos na nagpapakita ng rasyonal at matinong desisyon. Kapag regular mong ginagawa ang mga ito, nagiging habits siya at unti-unti nitong binabago kung paano ka nagre-react sa mga emosyon mo at sa mundo. Kapag isinama mo na ang mga practice na to sa araw-araw mong buhay, makikita mo na mas nagiging balance ang emosyonal mong mga reaksyon at mas gumaganda ang overall na well-being mo. Nabubuhay ka ng mas tugma sa stoic mong mga prinsipyo. Kapag pili natin ang mga kilos natin at iniaayon ito sa rasyonal na pag-iisip, hindi sa pansamantalang emosyon, nakakapag-cultivate tayo ng matibay na panloob na stability na napapansin din ng mga tao sa paligid natin. Dahil dito, mas nagiging maaasahan at mapagkakatiwalaan tayo sa personal na mga relasyon. Napapalalim ang mga ugnayan dahil nakikita ng mga mahal natin sa buhay na tayo ay maaasahang sandigan, na emotionally supportive at hindi basta-basta nadadala ng emosyon sa mga stressful na sitwasyon. Kaya, kapag may conflict o tensyon, imbes na magpatindi ng gulo, mas nagiging tulong tayo para maresolba ito at mas gumaganda ang kalidad at lalim ng mga koneksyon natin. Sa trabaho naman, napakahalaga ng kakayahang manatiling kalmado kahit mataas ang pressure. Maraming emosyon sa work, pero ang abilidad na mamanatiling composed ang nagtatangi sa mga leaders. Hindi ibig sabihin na iipon lang ang emosyon. Mas gusto lang na mag-respond sa paraang may pag-iisip at constructive. Ang mga desisyong ginagawa sa ganitong state ay kadalasang mas strategic at mas pinag-isipan, leading to better outcomes at nagpapakita ng level ng leadership na nirerespeto at ginagaya. Bukod pa rito, ang pagpili ng actions kaysa emosyon ay nagbubunga ng personal na resilience at mental toughness. Naniniwala ang mga Stoic na ang pinakamatitinding pagsubok natin ay oportunidad din para sa growth. Sa pagharap sa mga challenges sa kalmadong paraan, nahihasa tayo na kayanin ang mga susunod na pagsubok ng mas madali. Ang resilience na ito ay lubhang nagpapaganda ng ating well-being, nagpapababa ng anxiety at depression, at nagpapataas ng satisfaction sa buhay. Sa esensya, hindi lang tayo basta nagre-react sa mga hamon ng buhay, tayo mismo ang humuhubog ng biyahe natin sa mga ito. Isa pang malaking benepisyo ay ang paglinang ng self-awareness at self-regulation. Dahil dito, natutukoy natin ang mga emotional triggers natin at natutunan natin silang hawakan. Umaabot din to sa labas ng sarili dahil nagiging mas magaling tayo makaramdam at umintindi ng emosyon ng iba. Sa enhanced na perception na ito, mas magaling tayong mag-navigate ng social interactions at i-adjust ang responses natin depende sa sitwasyon at tao. Ang pag-practice ng pagpili ng kilos kaysa emosyon ay nagbibigay sa atin ng mga tools para hindi lang basta mabuhay, kundi umangat pa. Sa pagsasabuhay ng Stoicism, hindi lang natin nilalampasan ang buhay,
kundi patuloy tayong umaasenso at positibo ang impluwensya natin sa paligid. Ang mastering ng emosyon at laging pagpili ng rasyonal na kilos kaysa impulsive na reaksyon ay hindi biro. Isa tong malalim na hamon na nangangailangan ng dedikasyon, pasensya at tibay ng loob. Dahil gaya ng turo ng Stoicism, haharap tayo sa maraming pagsubok na uutusan tayong gamitin ang mga prinsipyo sa totoong buhay. Isa sa unang hamon ay ang lakas at biglaan ng mga emosyonal na reaksyon. Malalakas talaga ang emosyon at kayang patumbahin kahit ang pinaka-committed na practitioner ng Stoicism. Madali silang sumiklab, dala ng ugalit instinct na nakasanayan na natin buong buhay. Ang susi para lampasan ito ay hindi ang pigilan ang nararamdaman, kundi tanggapin ito, pero huwag hayaang magdikta ng kilos. Kailangan dito ng mataas na self-awareness at kakayahang huminto at mag-reflect sa init ng sandali. Isang skill na hinihasa ng tuloy-tuloy na practice at mindfulness. Isa pang malaking hamon ay ang manatiling consistent sa stoic na practice. Madali maging kalmado kapag kontrolado ang environment, pero iba na kapag stressful na, may adversity o may biglaang krisis. Dito makakatulong ang premeditatio malorum ng Stoics, ang pag-i-imagine at paghahanda sa isip para sa mga posibleng hirap bago pa siya mangyari. Pinapatibay nito ang mental resilience natin at binabawasan ang gulat kapag dumating na ang totoong pagsubok. Bukod pa rito, may hamon din ng skepticism, panloob man o panlabas. Sa loob mo, pwedeng magduda ka kung may saysay ba talaga ang Stoic principles sa totoong buhay. Sa labas, baka may mga kaibigan o kultura na tumaas ang kilay sa emotional regulation, parang OA o hindi kailangan. Ang sagot dito ay ipakita ang praktikal na benepisyo ng Stoicism, hindi lang sa salita kundi sa gawa. Kapag ipinamumuhay natin ang kalma, rasyonal, at matatag na katangian ng Stoics, mas lalong nakikita ang bisa nito, hindi lang sa sarili natin kundi pati sa ibang tao. Huli, may sariling hamon ang pagbuo ng Stoic practices sa araw-araw na buhay. Ang modernong mundo ay mabilis, mahilig sa mabilisang reaksyon at expressiveness. Para kontrahin ito, ang paglalaan ng oras araw-araw para sa refleksyon, gaya ng pag-journal o pagmumuni-muni, ang mag-aangkla sa atin sa Stoic principles. Sa araw-araw na commitment na to, ang abstract na concepts ay nagiging konkretong actions at unti-unting naihahabi ang Stoicism sa buhay natin. Ang pagtagumpayan sa mga hamon na to ay nangangailangan ng solid commitment sa self-improvement at masusing pagkaunawa sa Stoic philosophy. Kailangan tanggapin ang proseso, alam na bawat hadlang ay chance para mag-practice at palakasin ang Stoic virtues. Sa matiyagang pagsasabuhay ng mga prinsipyo, hindi lang natin nalalampasan ang hamon, kundi mas nagiging matatag tayo sa bawat hakbang. Isipin mo ang tipikal na sitwasyon sa trabaho. Pinagpaguran mo ang isang project, pero habang nagpre-present ka, may office mate na bigla kang in-interrupt at nagbigay ng parang hindi patas na kritisismo. Natural, gusto mong ipagtanggol ang gawa mo agad, magpadala sa inis o galit. Pero kung ia-apply mo ang Stoic principles, pwede kang huminto sandali, kilalanin ang unang emosyonal mong reaksyon, pero huwag mo muna itong gawing aksyon. Sa halip na agad magsalita pabalik, maaari mong piliin na harapin ang kritisismo ng kalmado, magtanong ng mga partikular na bagay na pwedeng makatulong para mapabuti ang proyekto. Ang ganitong approach hindi lang nagpapaganda ng professional relationships, kundi pinapalakas din ang reputasyon mo bilang isang taong kalmado at bukas sa feedback kahit na stress ka. Ngayon, isipin mo rin ang isang personal na sitwasyon tulad ng away ninyo ng partner mo o pamilya. Madalas mabilis mag-init ang ulo kapag sa pamilya, kaya may mga maliit na bagay na nagiging malalaking away. Ang Stoic na approach dito ay ang makita ang mga triggers ng emosyon habang nangyayari ito at piliin sa sarili na unawain muna bago sumagot o maging reactive. Baka ibig sabihin nito ay maglaan ka muna ng oras para makinig talaga sa reklamo o concern ng kausap mo, nang hindi agad sumasagot o sinusubukang solusyonan.
Ang ganitong sagot ay nagpo-promote ng mas magandang pag-uusap at mas tunay na pag-unawa na nakakatulong para mas ma-resolve ang mga conflict sa paraang mas tumitibay ang relasyon. Sa ibang aspekto ng personal development, isipin mo rin ang hamon ng self-discipline tulad ng pagpapanatili ng fitness routine o diet. Madali nating sundan ang mga biglaang gusto. Halimbawa, hindi mag-exercise dahil pagod ka o kumain ng hindi healthy na pagkain. Ang Stoicism ay nagtuturo na mag-focus sa long-term na goals at values natin, imbes na panandali ang comfort. Gamit ang Stoic discipline, pwede mong ipaalala sa sarili mo kung bakit mo ginagawa ang mga desisyong ito para mas palakasin ang willpower mo na gawin kung ano ang makakabuti sa iyo sa mas mahaba-habang panahon, imbes na sumunod lang sa pansamantalang gusto. Bukod dito, malaki ang epekto ng Stoicism sa kabuuang resilience at mental health natin, lalo na sa mga panahong may krisis o kalungkutan, tulad ng financial setback o pagkawala ng taong mahal mo. Ang Stoic practice ay mag-focus sa kung ano ang kaya nating kontrolin, ang sagot natin, ang values natin, at ang mga actions natin. Natural na malungkot o ma-stress, pero tinutulungan tayong lakbayin ng Stoicism ang mga emosyon na yon nang hindi sila nangingibabaw sa lahat. Matutunan nating tanggapin ang mga reaksyon natin bilang bahagi ng pagiging tao, pero hindi natin hinahayaan na iyon ang magdikta kung sino tayo at kung paano tayo kikilos. Sa bawat isa sa mga sitwasyong ito, ang tunay na application ng Stoicism ay hindi tungkol sa pagpigil o paglabas ng emosyon, kundi ang pag-decide ng may malay na hindi pagharian ng emosyon ang mga galaw natin. Hindi lang ito pang isahang incident. Pag paulit-ulit mong ginagawa, lumalalim ang sense ng purpose, integridad, at karunungan sa buhay. Isa sa mga core practices ng Stoicism ay ang pag-regulate ng responses natin sa emosyon, na halos pareho ng emotional regulation na pinag-aaralan ng mga psychologist ngayon. Hindi ibig sabihin nitong kinokontrol o pinipigil ang emosyon, kundi minamanage kung paano natin ito pinapakita at kung paano tayo tumutugon. May mga pag-aaral na nagpapakita na ang mga taong marunong mag-manage ng emosyon nila ay mas maganda ang mental health, mas satisfied sa buhay, at mas matibay ang relationships. Pinatunayan ng mga findings na ito na kapag nagagawang i-master ang sarili nating reaksyon, mas nagiging maganda ang well-being natin. May insight rin ang neuroscience kung bakit epektibo ang Stoic practices. Ang prefrontal cortex ng utak, responsable sa higher order thinking, ay may malaking papel sa pag-manage ng emotional reactions na galing sa mas primal na bahagi ng utak gaya ng amygdala. Kapag nagpa-practice tayo ng Stoic techniques tulad ng mindfulness o cognitive reframing, tinetrain natin yung prefrontal cortex para mag-lead kapag emosyonal ang sitwasyon. Mas tumitibay ang neural resilience natin, kaya mas madali nang magdesisyon ng maayos kesa mag-react lang basta kahit na stressful ang sitwasyon. Dagdag pa dito yung concept ng neuroplasticity o kakayahan ng utak na magbago at mag-form ng bagong connections ay sumusuporta rin sa Stoic practices. Kapag nagpa-practice ka ng Stoic techniques, pinapalakas mo ang neural pathways na kailangan dito. Para lang itong pagpapalakas ng muscle sa exercise. The more mong ginagawa, the stronger yung emotional regulation muscles mo. Maraming research na nagpapakita na consistent na pagpapractice ng mindfulness at reflection, mga importanteng bahagi ng Stoicism, ay nagdudulot ng pagbabago sa estruktura ng utak na konektado sa awareness, empathy, at stress reduction. Bukod sa psychological at neurological benefits, may evidence rin mula sa behavioral science na sumusuporta sa Stoic emphasis sa habit formation. Malaki ang role ng habits sa araw-araw nating buhay. Nakaka-shape ng mga ugali at resulta natin. Itinuturo ng Stoicism ang halaga ng pagbuo ng virtuous habits sa pamamagitan ng paulit-ulit na practice. Tugma ito sa findings mula behavioral science na nagsasabing ang pag-form ng habits ay nakakabuo ng pangmatagalang pagbabago na kailangan para sa personal growth at fulfillment. Kapag naiintindihan natin ang scientific principles sa likod ng Stoic practices, mas nakikita natin ang practical na halaga nito, hindi lang yung philosophical. Nagbibigay ito ng framework hindi lang para magtiis,
kundi para mag-flourish din sa gitna ng challenges. At sinusuportahan na ngayon ng dumadaming scientific evidence na ang mga ancient techniques na ito ay talaga namang nagpapalakas ng resilience, happiness, at mas malalim na satisfaction sa buhay. Isa sa pinaka-effective na daily practice ay ang discipline ng mindfulness. Kasama rito ang paglalaan ng oras bawat araw para mag-focus sa kasalukuyang sandali ng walang paghuhusga. Pwede kang magsimula sa simpleng ilang minuto tuwing umaga o gabi na mag-reflect sa thoughts at feelings mo. Ang practice na ito ay tumutulong gumawa ng mental space sa paligid ng reactions natin. Kaya mas kaya nating tumugon sa mga hamon ng buhay ng kalmado, hindi impulsive. Maaaring palaguin ang mindfulness sa meditation, pero pwede rin itong gawin habang kumakain, naglalakad, o kahit sa gitna ng usapan. Basta't naroon ka sa sandaling iyon at talagang nakatuon ka. Ang journaling ay isa ring malakas na tool sa Stoic Toolkit. Ang pagja-journal araw-araw ay nakakatulong mag-reflect sa mga naranasan mo at mga desisyon mo buong araw. Tsansa ito para suriin kung ano ang naging maayos at ano pa ang pwedeng mapabuti. Hindi ito tungkol sa pagbatiko sa sarili, kundi para sa self-improvement. Isulat ang mga pagkakataon na naging mas stoic ka at yung mga hindi. Habang tumatagal, makikita mo ang mga pattern at lugar na kailangang pagtuunan pa ng effort. Ang visualization ay practice na madalas gamitin ng mga atleta, pero bagay na bagay din sa stoic practice. Tuwing umaga, maglaan ng ilang minuto para i-visualize kung paano mo haharapin ang mga hamon ng araw sa paraang mas stoic at may grace. Isipin mong humaharap ka ng isang mahirap na sitwasyon sa trabaho na kalmado o nire-resolve ang away sa bahay ng may compassion at rational thinking. Sa pag-rehearse ng mga senaryo sa isip mo, napapractice mong kumilos ng ayon sa values mo kapag nangyari na talaga ito sa totoong buhay. Isa pang daily practice ay mag-set ng malinaw na intensyon para sa araw. Anong stoic virtues ang gusto mong ipamuhay ngayon? Courage ba, justice, temperance, o wisdom? Pumili ng isa na magiging focus mo at ipaalala mo ito sa sarili mo buong araw. Itong intention setting ay makakatulong mag-guide ng desisyon at pakikitungo mo. Kaya mas madali mong maabot ang 100 idealyo mo. At syempre, mahalaga rin ang mag-practice ng gratitude. Naniniwala ang mga Stoics na para maging masaya, dapat marunong tayong pahalagahan kung ano ang meron tayo imbes na puro reklamo sa wala. Bago matulog kada araw, mag-reflect sa 3 bagay na pinasasalamatan mo. Maaaring ganun kasimple lang tulad ng mainit na pagkain, usapan sa kaibigan o may natapos kang gawain sa trabaho. Ang practice na ito ay hindi lang basta nagpapabago ng atensyon mo mula sa mga bagay na hindi maganda patungo sa mga positibong nangyayari, pero nagdudulot din ng pangkalahatang pakiramdam ng kasiyahan at kaginhawaan. Ang mga gawain na ito ay hindi lang basta ehersisyo. Ito ay mga proseso na pwedeng magbago ng buhay na. Kapag isinama sa araw-araw, tumutulong na lalo kang maging matatag, mapag-isip, at balanse bilang tao. Inuugat nito ang mga malalalim na prinsipyo ng Stoicism sa aktual na karanasan ng araw-araw. Kaya mas natututo tayong mamuhay ng buo at kumilos ng mas may pag-iisip kahit ano pa ang mangyari. Simula sa mindfulness training, mahalaga na magbuo ng practice na sadyang nilalaan mo ang atensyon sa kasalukuyang sandali. Pwede itong gawin sa pamamagitan ng pagmumuni-muni. Magsimula sa 5 minuto tuwing umaga na tahimik kang uupo, magfo-focus sa paghinga, at mapapansin mo lang ang iyong mga iniisip nang hindi mo ito hinuhusgahan o pinanghihimasukan. Habang tumatagal, pwede mong dagdagan ito hanggang maging 20 minuto o higit pa. Nakakatulong ang practice na ito para manatiling present ka sa araw-araw at bumaba ang sensitivity mo sa mga stress sa paligid. Susunod ay ang emotional log. Ito ay ang paggawa ng tala araw-araw ng malalakas na emosyon na naranasan mo, ang mga sitwasyong nag-trigger nito, at paano ka tumugon. Sa pagdodokumento na ito, mas nauunawaan mo ang mga pattern at trigger ng emosyon mo, kaya mas nagkakaroon ka ng paraan para makontrol ito. Meron ding practice na sadyang inilalagay mo ang sarili mo sa mga di-komportabling sitwasyon.
Pwedeng malamig na paliligo, pagfa-fasting, o matinding pag-ehersisyo. Layunin nito na patibayin ang tibay ng loob mo. Tinuturuan kang kayanin at manatiling kalmado kahit hindi ka komportable. Sanayan ito na kumilos kahit may nararamdaman ka. At sumasalamin ito sa stoic na prinsipyo na ang panlabas na bagay ay hindi dapat sumira ng ating panloob na kapayapaan. Mahalaga rin ang visualization. Maglaan ng ilang minuto bawat araw para mag-imagine ng sarili na humaharap sa mga hamon ng kalmado at sumusunod sa iyong stoic na prinsipyo. Ang mental rehearsal na ito ay nagpe-prep ng isipan mo na kumilos ayon sa na-visualize mo kapag nangyari na talaga ang mga pagsubok at pinapatibay nito ang gusto mong ugali. Isa sa mga pinakamahalagang gawain sa Stoicism ay ang araw-araw na pagsiset ng intensyon o catalyst, isang simpleng kilos na naka-align sa values mo at naglalapit sa iyo sa goals mo. Maaaring simple lang, halimbawa, magiging mas generous ka sa oras o pasensya mo o araw na yon. Sa pagtukoy at paggawa nito, parang binubungangaan mo ng positibong gawa ang buong araw mo. Ang pagsasanay ng micro-decisions ay isa pang susi. Sa buong araw, maging aware sa mga maliliit na pagpili, mula sa kinakain mo hanggang sa kung paano ka sumagot sa email. Mukha mang maliit, pero mabigat ang epekto nito sa paghubog ng karakter mo. Sa sadyang paggawa ng mga desisyon, pinapalakas mo ang kakayahan mong piliin ang tama at sinisigurado mong sumasalamin ang mga desisyon mo sa values at goals mo. Tapusin ang araw sa gratitude slam. Baguhin ang focus mula sa mga hindi maganda patungo sa mga bagay na tama. Buong puso mong sambitin ang 3 bagay na ipinagpapasalamat mo bawat araw. Hindi lang ito tungkol sa pagiging masaya. Tinuturuan nito ang isip mo na mapansin at pahalagahan ang mga bagay na positibo at nagpo-promote ng ugali ng contentment at resilience. Lingguhang feedback loop mula sa pinagkakatiwalaang kaibigan o mentor tungkol sa ugali mo at reaksyon ay nakakatulong magbigay ng panlabas na pananaw at mag-promote ng growth. Nangangailangan ito ng kababaang loob at pagiging bukas. Pero mahalaga ito para mapansin ang mga blind spot mo na hindi mo mahahalata sa sarili mo. Ang practice ng emotion-action split ay pagtigil sandali para tukuyin ang nararamdaman bago gumawa ng aksyon. Kapag nararamdaman mo na may malakas kang emosyon, huminto. Pangalanan ang emosyon, tapos piliin ang makatuwirang kilos imbes na basta-basta mag-react. Sa ganitong paraan, natututunan mong putulin ang automatic link ng nararamdaman at pagkilos at napapalitan ito ng mas naisip at epektibong aksyon. Sa huli, araw-araw na pagbabasa ng pilosopikal na aklat, tulad ng isang pahina mula kay Marcus Aurelius o Epictetus, ay nagbibigay inspirasyon at nagpapalalim sa prinsipyo ng Stoicism. Para itong mental nourishment na nagpapalakas ng determination mong mamuhay ayon sa Stoic values. Ang 10 habit na ito ay hindi lang basta gawain. Ito ay parang pinto na maghahatid sa iyo sa pagbabago ng buhay mo ayon sa karunungan ng Stoicism. Habang ini-integrate mo ito sa daily routine mo, mapapansin mong hindi lang lumalakas ang kakayahan mong humarap sa problema, kundi mas napupuno rin ang buhay mo ng kapayapaan, layunin, at fulfillment. Bawat araw, panibagong chance para magsanay. Ang bawat practice, isang hakbang patungo sa mastery ng art of living well.